Ang grupong na yan, hindi nakasalalay ang kayamanan natin sa kapangyarihan ng mga Montenegro. Meron lang akong pupuntahan na business partner. Pag nakakubra ko, kukuha na rin ako ng mga mas matitinding armas para sa atin lahat. Ano bang arbor rin si Marites? Alam ko na yung si Marites yung gagawa ng paraan niya para magkita sila ng Tanggol. Yun na yung chance natin para dakmayin si Tanggol. Bakit ka pumayag? Buhay ni Marites ang nakasalalay dito. Ilang taon akong nagtiis sa'yo dahil pinahirapan mo ako. Baka nakakalimutan mo, Marites. Kasal pa rin tayo. Habang buhay na tayo magsasama. Paigpitan mo pa ang seguridad. Hindi natin alam kung kailan lulutang si Tanggol ba. Huwag kayong magpapapasok ng kahit na sino. May darating na bisita si boss. Mystery man. Ito na ang tamang oras ng paniningil. Umanda ka, Divina. Sisingilin kita sa lahat ng mga utang mo sa amin. Singilin mo lahat yan, ha? Kailangan natin makaipon ng pambili ng mga gamit. Oo nga, ako na bahala dyan. Tako natin, mga sira-sira pa. Hindi Si Aling Tess, oh. Uy. Aling Tess, kumusta po kayo? Nabalitaan po namin yung pagkakahuli sa inyo nila Tanggol. Buti po nakalaya na kayo. Pwede, huwag niyo na muna istorbohin si Marites. Pagod yan, kailangan niya magpahinga. Sige na. Bakit parang ang bait nun? Bakit nakain niya mang rigor? Baka naman dahil na-promote? Ay, wow. Na-promote lang, bumait. Napakasalbahin yung anak mo. Sagad sa butong ko lang yan. Palibasa demonyo yung pinanggalingan. Hindi ka lang nakontento sa pagbababae mo. Pinuntis mo pa. Marites, halika na! Pinababoy ka na ng asawa mo! Binabastos niyo na kayo, Nay. Para harapan. Bakit hindi ka lumaban? Tess, alam mo, hindi ko hawak yung pag-iisip ni Lena. Sinira mo ang buhay niya. Pati na ang pamilya natin. Kapag nalaman ko tinatarantado mo ako, Marites, maniwala ka sa akin. May paglalagyan ka. At sa yung lalaki mo. Buhay si Ramon. Ba't saan ka ba tinanay? Kung kailangan habang buhay kita ikulong dito para pagbayaran mo ang makasalanan mo sa akin, yun ang mangyayari. Na hindi na taong trato na sa inyo eh. Ano pa bang pinapangalagaan mo sa pagsasama niyo ni tatay? At sa pamilyang to? May wala na tayong pag-asa. Matagal nang wala. Ikaw at ang demonyo mo anak ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko! Bakit ka malungkot? Nakalaya ka na. Nakauwi ka na. Alam mong pinilit mo lang ako sumama sa'yo. Alam ko sising-sisi ka dahil bumalik ka na sa hirap. At tuloy na wala sa'yo si Ramon. Pero nandito ako, Marites, para magsimula muli. Nung kinasal tayo, wala akong ibang pinangarap ko hindi gawing buo. At masaya ang pamilya to. Pinangarap ko na gawing tahanan ng bahay na to. Pero hindi. Naging impyerno siya ng dahil sa'yo.
Nasa na nga pala si Santino? Hindi na dito nakatira si Santino. Bakit? Saan na ba siya nagtatrabaho ngayon? Marites, nakabuntis ang anak mo. Doon siya nakatira sa pamilya ng babae. Ano? Ano nakabuntis? Pumayag ka na makitira siya doon? Wala na akong nagawa dahil yun ang gusto ng pamilya ng babae. Marites, sana huwag mo na question yung naging desisyon ko. Dahil baka nakakalimutan mo. Iniwan mo kami. Alam mo sa puso mo kung anong totoo. Siya, pwede ba, Rigor? Huwag mo na munang baguhin ang usapan. Teka muna. Sino ba babae yan? Anong klaseng pamilya meron siya? Nakarelasyon niya isang babae na hindi niya alam na hindi niya dapat makatuluyan. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, Rigor. Nabuntis niya ang pinsan niya. Si Erica Guerrero. Anak ni Roberto Guerrero. Rigor, teka muna. Paano nangyari yun? Itinago dito ni Santino si Erica mula sa pamilya niya. Doon nagsimula ang lahat. Isa ka palang Guerrero. Oo, pero kailan ko na lang din nalaman yun. Kailan ko na lang na-discover yung parteng yun ng pagkatao ko dahil itinago rin naman ni Nanay yung sikreto. Pero teka muna, dahil ba sa sunod-sunuran ka sa mga Guerrero? Dahil ba sa tuta ka nila, kaya ka pumayag? Mahirap ang naging desisyon ko, Marites. Pero alam kong tama ang ginawa ko. Rigor, nasa panganib ang buhay ni Santino. Alam mo ba kung gaano kasama ang mga Guerrero? Kung gaano kahayop si Roberto at saka si Miguelito? At sigurado ako na may tanim silang galit kay Santino, lalo pat alam nila na kapatid siya ni Tanggol. Marites, nakapag-usap kami na hindi nila gagalawin si Santino. Yun ang pinanghahawakan ko ngayon. At naniniwala ka? Naniniwala ka sa pangakong yun? Teka muna, aalis ako. Pupunta ako ang anak ko. Sige, gawin mo! Kung gusto mo ipahamak ang anak mo sa pamilyang yun, lalo na kapag nakita nila na pinapakialaman sila ng isang kakampi ni Ramon. Sige, gawin mo, punta mo. Ipahamak mo yung anak mo. Si Tanggol. Rigor, may balita ka na ba kay Tanggol? Ikaw dapat ang tinatanong ko tungkol dyan. Kung may alam ka, Marites, sabihin mo na sa akin. Dahil hindi dapat nakalayang demonyong yun. Rigor, maniwala ka sa akin. Hindi ko alam kung nasan si Tanggol. Ano ba talaga balak mo? Bakit ba ako andito? Bakit mo ba ako pinalaya? Dahil asawa kita, Marites. At gusto ko mabuo ulit pamilya natin. Sa palagay mo ba? Sa lahat ng nangyari sa atin, mababalik pa natin yung dati? Yung ba talaga pinaniniwalaan mo? Naniniwala ako na hindi pa huli ang lahat. Lalo na kapag nakulong na yung demonyo mo na yun. At si Tanggol pinaghahanap ng mga pulis. Dalawa lang kababagsakan ng anak mo. Kung hindi siya kulungan, diretso sa libingan. Parang awa mo na. Lubayan niyo na si Tanggol! Kailangan bayaran ni Tanggol ang lahat ng kasalanan niya, Marites. At kung sa tingin mo babalikan ka ng anak mo, huwag ka nang umasa. Dahil bilang ng oras nun. Kinamumuhian kita, Rigor.
Hindi mo na mababawi ang lahat ng parusang dinanas ko sa kamay mo. Hindi na tayo magiging pamilya ulit. Pero wala rin ako mapupuntahan. Kaya titiisin ko ang lahat ng pagpapahirap mo. Kailangan ko lang mabawi si Santino at mahanap si Tanggol. Pagkatapos nun, lalayasan kita. Hello po. Ano po kailangan niyo, sir? Si Enrique. Bakit anong kailangan mo sa kanya? Sila ang bakay ko. Nasaan siya? Alam niyo bang darating kayo? Ang dami mong tanong ah. Sandali no! Always a pleasure doing business. What's going on? Ramon! Oh, pre, easy lang. Easy. Gentlemen, enjoy your time in the city. Okay? I'll update you with everything. Enrique. Ramon, ang ginagawa mo dito? Kailangan natin mag-usap. Sige, sa opisina. Nabalitaan ko ang nangyari sa'yo. Akala ko nga, patay ka na. Kilala mo naman ako. Sinusuka na ako ng kamatayan. Ano ba talagang pinunta mo dito, Ramon? Nagpunta ako dito para maningil. Maningil ng pera para saan? Gusto ko ibangon ng pamilya ko. One step at a time. Anong pamilya? Wala na ang mga Montenegro. Tinatarantado mo ba ako? Ang pera ko na buo ng negosyong ito. Nasaan na ang parte ko? Ramon, huwag mo sa aking isisi ang pagbagsak ng pamilya mo, ha? Ikaw ang sumugal sa mga Ruso at kay Kwon. At natalo ka. Kaya naubos ang pera mo. Nagpunta ako rito para singiling ka sa katapatan mo. Alam mo, Ramon, sa totoo lang, may panahon noon na takot ako sa iyo, eh. Pero tingnan mo ngayon, nagpunta ka rito, walang tauhan, walang berel. Ano nang bala mo para sa akin? Isa pa rin ako, Montenegro. Wala nang kapangyarihan ang pangalan yan. Bumagsak na kayo sa lupa. Basura na kayo. At anong ginagawa sa basura, hindi ba? Tinatapon na lang. Gunggong ka pa. Pinagbabantaan mo ba ako? Sinasabi ko lang naman ang totoo. Makipagkasundo na ako sa hari ng Quiapo. Hindi na ikaw yon. Napalitan ka na. Kaya maaari ka nang umalis. Mabilis ka talaga, Ramon. Napakahusay. Walang magpapabagsak sa mga Montenegro habang nabubuhay ako. Sayang lang. Kung matalino ka rin, hindi ka na nagpakita rito. Babalik ako rito para singilin ang kung ano ang sa akin. Rivas, kailangan ko tulong mo. Mag-usap tayo. Sir, okay lang kayo, sir? Okay lang ako. Okay lang. Sige.
Vice. Oh, Tonelli. Kumusta? Pinapatawag ka. Sumugod dito si Ramon. Nasaan siya? Nakatakas. Hayop yun. Sinisingil ba naman ako? Desperado talaga ang mga Montenegro. Pero kilala mo si Ramon, ha? Babalikan ako, no? Kakailanganin ko ng proteksyon, Vice. Sige, magkita tayo. Pag-usapan natin. May araw ka rin, Ramon. Gusto ko, sexy ka. Isang tingin ko pa lang sa'yo, mag-iinit agad ako. Eto Kong, nasa unahan yung mga pinakamagaganda at pinakamamahal kong kotse. May Aston Martin, Mercedes Maybach, pag sumong malaki, Lincoln Navigator, at Rolls-Royce, Cullinan. Marami pang freebies and updates yan, basta ikaw, Kong. Saan po kayo? Kay Mystery Man. Yan sa loob. Ikaw ba ang pinili kong babae? Ha? Oh. Yeah. Hat mo. Nagigigil na ako sa'yo. Yeah. Ano? Let's get it on. Nagtataka ka, ano? Pasensya ka na. Ito trip ko eh. Gusto ko, naglalaro, mas lalo akong naiinitan. Roleplay lang to. Sige. Kung dadagdagan mo yung bayad. Game ka? Game! Wow, great choice. Idadivest ko ang mga ito. Papangalan ko sa ibang tao para, alam niyo na, hindi matrace pabalik sa akin. Madali lang naman sa inyo yun, di ba? Walang problema yan, basta kay Divina. Walang problema yan, Kong. Akong bahala sa'yo. Kaya lang, Kong, parang hindi bagay sa'yo kung bibili ka ng isa lang. Gawin mo kayang 2 o 3. Bakit hindi 5? Iba si Kong talaga, no? Ano?
Are you ready to rumble? Ha? Ano? Teka lang, di ba dapat? Ayaw mo bang maligo muna ako? Diba, awis ako eh. Galing akong biyahe. Ayos lang kasi game ka sa laro ko. Tuturuan pa kita ng mga bagay-bagay. Kaya, ito. Para sa'yo to. Suotin mo to, ha? Pagkatapos mo maligo, simulan na natin ang ating Royal Rumble! Paliparin kita. Ikaw ang magiging anghel ko. Dadalhin mo ako sa langit. Tapos, ako naman, hihilahin kita. Papuntang impyerno. Ayos, di ba? Masasanay ka rin, Sin. Yan, laro lang tayo. Yan, bilis mo. Yan, bilisan mo, ha? I'll be waiting. Siya ang lalaking halos pumatay kay Dimples. Hindi lang kapatid ko ang biktima niya. Marami pang mga babae ang pinatay ng halimaw na yan. Dapat niyang pagbayaran ang kasalanan niya. Mabulok siya sa kulungan. Kailangan ko siyang mahuli sa akto. Kailangan ko ng pruwebang siya ang serial killer. Red Cola. Sandali lang. Ha? Pula? Si Rocky Boy. Siya na nandito siya. Sunduin ko na? Palakad mo na ng kotso. Akyatin ko na. Sige na. Kung maiwan mo na kita, sunduin ko lang yun ako. Mamili ka na. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अहले किताब के काफिर और मुशरिक लोग जब तक उनके पास ज़ाहिर दलील ना आ जाए बाज रहने वाले ना थे। वो दलील ये थी कि अल्लाह ताला का एक रसूल जो पाक सहीफ़े पढ़े जिनमें सही और दुरुस्त अहकाम हों। अहले किताब अपने पास ज़ाहिर दलील आ जाने के बाद ही इख्तलाफ में पढ़कर मुतफर्रिक हो गए। इन्हें उसके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया गया कि सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करें, इसीलिए दीन को खालिस रखें। इब्राहीम हनीफ़ के दीन पर और नमाज को कायम रखें और ज़कात देते रहें, यही है दीन सीधी मिल्लत का। बेशक जो लोग अहले किताब में से काफिर हुए और मुशरिकीन सब दोज़ख की आग में जाएंगे जहाँ वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ये लोग बदतरीन खलाइक हैं। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए ये लोग बेहतरीन खलाइक हैं। इनका बदला इनके रब के पास हमेशगी वाली जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला इनसे राज़ी हुआ और ये भी उससे राज़ी हुए। ये है उसके लिए जो अपने परवरदिगार से डरे।